konsehal ng Infanta Quezon, isinuwalat ang operasyon ng weteng sa kanilang bayan. Ang itinuturong mga operator, mismong mayor, vice mayor at hepe ng pulis sa Infanta. Kung gusto nga daw natin malakhan, ito, tatanggalan si Nonoy at saka si Nonoy. Sa pagpasok ng tag-init, presyo ng kuryente magtataas. At kung magkukulang pa sa supply, rotating brownouts, susunod na nga ba? Presyo ng gasolina ng ilang kumpanya ng langis, tumaas na naman. Kaya ang mga tricycle driver, humirit na ng dagdag pasahe. Sa expose at aksyon, patraidor na pagre-recruit ng drug mules sa China, ibinuking ng dating pusher. Itinitimbre raw nila mismo ang ilang kasamahan para makapagpuslit ng mas malaki pang bulto ang iba. Dahil sa naiwang kotse, Manila Police District nabulabog ng bomb scare. Pinoy artist Ronald Ventura nakapagbenta ng painting sa Hong Kong sa record-breaking na presyo. Ang halaga, 47 million pesos. Sa aksyon abroad, habang papalapit ang royal wedding, Prince William lalo raw na-excite sa kanilang pag-iisang dibdib ni Kate. At abangan ang wonder kid ng Masbate. Tuloy lang sa pag-aaral sa kabila ng mga kapansanan. Sa Makata Super Video! Hayop na madalang magkaaway, nagmamahala ng tunay. At perla na ng prutas, hugis batang peras. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Martes, 5 ng Abril. Ang maaksyong balita. Simulan po natin ang aksyon sa kwento ng isang misis na nabota sa tila ginagawang punching bag ng kanyang kinakasama. Pero matapos ang konting himas na itinuturing niyang mister, forgive and forget na nga lang ba sa kanyang pananakit kay misis? Ikwento mo nga, Carla Lim. Dagdag ng pasa at galo sa magkabilang braso ni Gemma nang dumulog sa barangay hall ng San Jose Navotas. Ang may gawa nito, mismo ang kanyang mister na si Robert, na tila ginawang punching bag si misis. Tuwing nalalasing daw kasi si Robert, ginigising niya ang kanyang misis ng bugbog. Ginawa niya, sinira niya yung damit ko sa labas. Yun. Tapos ginawa ko, inano ko rin siya. Sinampal ko. Tapos nung sinampal ko, pinaglahampas niya rin ako sa mukha. Pangalawang beses nang nagreklamo si Gemma sa barangay, kaya agad tinakip at dinala rito si Robert. Panay ang iwas ni Robert sa kamera, binalutan pa ang muka. Tumiklop din ang tapang niya at panay siksik sa kanyang ina. Depensa ni Robert, hindi niya madalas bugbugin ang asawa. Napikon lang daw siya, kaya niya nasaktan. Sinasampal niya ako, sinampal ko din siya. Lumati lang po ako. Pinagharap ng barangay ang mag-asawa para mag-usap, pero hanggang sa kanilang pag-uusap, si Mrs. pa rin ang sinisisi ni Mister. Sa labas na lang. Sampalin mo ko sa labas. Kahiyang ko. Anong gawin mo sa labas, ha? Sampalin mo ko. Sampalin mo lahat ng tao. Sasampal mo ko. Kalalaking tao, sinasampal mo ko. Nang di makuha sa sindak, sinubukan naman siyang daanin sa pangongonsensya ni Mister. Sumama ko lang. Pakulong na ako. Mama, di ba yun ang gusto mo? Tuloy mo na. At mukhang umubra ang onting himas ni Robert. Lumambot ang puso ni Gemma dahil sa halip na magsampa ng kaso, nagdesisyon na lang siyang makipag-split sa asawa. Pero oras na saktan uli ni Robert si Gemma, sigurado raw kalaboso na ang diretsyo niya. Carla Lim, News 5. Aminado po ang pulisya, hindi nagkakaso ang marami sa mga misis sa ginagawang pananakit o pambubugbog sa kanila ng kanilang mga mister. Kung bakit, abangan po yan bukas. Ang ama ang itinuturing na haligi ng tahanan, pero anong mangyayari kung mismong ama ang magkasakit at mawala ng kakayahang buhayin ng kanyang mga anak? JD Castro, ikwento mo. 7 taon nang nakaratay sa banig ng karamdaman si Eduardo Egay Evangelista. Makikita pa sa kanyang katawan ang bakas ng kanyang higaan.
Kaya nang kamustahin ko ang kanyang lagay, napaluha na lang si Mang Egay. Higit kasi sa kanyang karamdaman, mas iniinda niya ngayon ang sitwasyon ng kanyang mga anak. Hindi sila naaasikaso at nakikita niyang nalilipasan ng gutom. Pakiramdam niya tuloy, pinagmalupitan siya ng tadhana. Hindi ako makawaldo, ako maligawin. Tapos nga, hindi ako makagalaw eh. Hindi ako makakilos sa mais eh. Diabetes ang sakit ni Mang Egay pero nauwi ito sa komplikasyon. Dahilan para bumigay ang kanyang mga kasukasuhan hanggang sa manghina. Dahil dito, unti-unting nanamlay ang kanyang asawa at pinabayaan siya, maging ang kanilang mga anak. Pagtaw, iniwan na asawa ko. Bakit nangyari sa buhay ko to? Tapos pabayaan ko to yung mga anak ko. Nabubuhay sila ngayon sa konting tulong ng mga kaanak. Pero hindi pa rin ito sapat dahil maging sila hikaos din sa buhay. Buti at may ilang kapitbahay ding nagmagandang loob, lalo't nakikita ang kalunos-lunos nilang kalagayan. Tapos gumagapang pa punta rito sa labas para manghingi ng pagkain. Kasi nung time na yun, wala siyang kasama sa bahay. Isang haligi ng tahanan na nawala ng saligan dahil sa sakit. Hindi lamang ang kanyang katawan ang nagiba, kundi maging ang kanyang pamilya. Ang tanging dasal niya ngayon, mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga anak na malabo na niyang matupad. Yung kapatid ko po nasama sa pagnanakaw. Dahil po wala kayong makain, sobrang gipit. Jay De Castro, News 5. Sa iba pang mga balita, nabulabog naman ang Manila Police District matapos madiskubre ang isang inabandonang sasakyan na nakaparada sa loob mismo ng compound ng MPD. Agad namang lumutang ang may-ari ng sasakyan pero hindi agad ibinigay ng mga pulis ang naiwang kotse. Kung bakit, ikwento mo, Gerald Garcia. Ang kahina-hinalang kotseng ito ang naging sanhi ng alarma at pagkabalisa ng ilang miyembro ng Manila Police District. Inabando na raw ang 2006 Honda Civic model na may plakang VDW974 sa harap mismo ng press office pasado alas 11 ng umaga kahapon. No overnight parking pala yung naka-ano sa amin dito. So naalarma ako nung ngayong umaga na bakit walang nagkiklaim o wala malang lumalapit dito kung kanino sasakyan at saka nakabalagbag. Dahil sa masamang kutob, itinimbre na ito ng press corps sa mga pulis. Wala naman, malinis naman. Actually, bago natin ginalaw to, pina-check muna natin sa EOD. Walang nakuhang anumang ID sa loob ng kotse. Pero base sa inisyal na investigasyon, sa isang Grace Castro na taga Naga City ito nakarehistro. Pasado alas 3 kanina, isang Grace Castro nagpunta sa MPD para kuhanin ng kotse. Katwiran daw ng may-ari. Nakaligtan na niyang balikan ang sasakyan. May meeting daw siya kahapon ng I think alauna yata ng hapon. So nung pagtapos ng meeting nila, iniwan lang niya yung sakyan. Pero walang may presentang papeles ang may-ari, kaya hindi na muna ibinigay ang kotse sa kanya. Babalik na lang daw ang babae kapag bitbit na niyang patunay na siya talaga ang may-ari ng sasakyan. Gerard Garcia, News 5. Natapos na ang isang taong paghahanap sa presong tumakas sa Silay City Jail sa Negros Occidental. Kung paano siya nabisto, ikwento mo, Ryan Ang. Dahil sa kasong theft, kaya nakulong si Sam Michael Aguirre. Sinalisihan taon niya noong March 18 ang isang sales managed department store sa QC at inangaya ang isang unit ng PSP. Pero ang suspect na natimbog dahil sa pagnanakaw, isang taon na palang pugante. Nadiskubre ng mga polis na isa si Aguirre sa 4 na presong nakapuga mula sa Silay City Jail sa Negros Occidental noong January 2010. Agad namin binerify yung information and it turned out to be positive according to the Chief of Police of Silay City. Patong-patong ang kaso ni Aguirre sa Silay, tulad ng robbery with violence, carnapping at illegal possession of firearms. Miyembro umano ang suspect ng Riding in Tandem Syndicate na nabibiktima ng mga Indian National at mga financial establishment sa Negros Occidental. Notorious tong grupo nila doon sa Silay City. Aminado naman ang suspect na pugante siya. Sinisikap na raw sana niya magbagong buhay dito sa Manila pero nagipit lang siya ulit. Pinala ko rin pong magbagong buhay kaya lang wala pa akong trabaho. Inaayos na ang paglipat ng suspect sa mga otoridad sa Silay, Negros Occidental. Ryan Ang, News 5. Ah! Ah! Ah!
Totoo kaya yung panaginip ko? Isa na raw akong ganap na angkot? Ako raw papalit kay Erwin Tulfo? Totoo nga siguro. Eh, ba't nga hindi? Eh, tingnan yung aso ko, hindi makapaniwala. Hanggang ngayon, tulalang tulala. Pero lalo na siguro, pag siya ay nagkasyota na isang pusa, tingnan niyo. Paano kaya kung aso at pusa ay maging magjowa? Unang love team, langit lupa, isang nasa itaas, isang nasa ibaba. Suyuan sa pintuan. Pusa ang naibigan, aso ay halikan sa buong katawan. Oops, wag dyan. Suyuan sa sofa, saan ka pa? Lovers quarrel, pagmamahal ang lumipas, pagsuyong kumupas, kaya sa higaan, ikaw ay lumayas. Ako ay may alaga, asong mataba, talagang suga pa, ginawa ang pusa. Tingnan nyo! Alam nyo, aso at pusa. Aso, magaling na bantay ng bahay. Ang pusa naman, bantay ng palay, laban sa dagang gustong sumalakay. Kayang mamuhay nung pusa ng mag-isa. Pero itong aso ay kailangan ng lider na tao. Kaya patuloy itong loyal sa kanyang amo kahit maging mali pa o malupit ang trato nito sa kaniya. O di po ba? Ang mahalaga, sila ay alagaan ng mabuti sapagkat pagkahikinagat, ay nako, katakot-takot na benda ang aabutin ng parati. Ito rin po si Makata, nagbibigay naman ng okasyon, impormasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Susunod sa aksyon, presyo ng gasolina ng ilang kumpanya na langis tumaas na naman. Singil sa kuryente magtataas din. Tips para makatipid, alamin. JC De Vera may bonggang regalo para sa girlfriend na si Danica Paner. At pera sa China mukhang baby, abangan niya sa Makata's Super Video.